good morning ma'am. We are Hi, good morning, from sir. CMU. So, kani kay nga interview ma'am is for our perform subject kay research. Our study titled Environmental Effects and Economic Infrastructure Development. Study on habitat loss and species endangerment. Before we begin ma'am, we will confirm if you read and understood the informed consent form. You will voluntarily agree to participate in this interview. Yes. Yung log, tatabi niyo yung sinigil. Wala naman. Good ma'am, great day ma'am. Today we start a few background questions that will let us know you better. So, what is your name ma'am? No, lapit ID. I'm Clyde Vinis Villarmia. So, graduate ko diya sa CMU. So, what is your work ma'am? DNR employee. Ako ang kuantar. Pwede na mag-Bisaya? Akong position karon is Forest Technician 1. So, here sa DNR. San Robert. Kuan ma'am, ang number of years in the field ma'am. Actually, bago na ko na regular last year lang, pero itotal na to apil pagkakontak ko 8 years na ko sa DNR. So, kuan ma'am, thank you. May I ask also, what is your civil status? I'm married. How many members are in your household? 4. What course or study did you take if applicable? What course did you take sa high school, sa college? College, BS Forestry. And lastly, ma'am, what motivates you to choose this career or area of work? Ay, dili. Parehas ra gid sa inyo gihapon. Actually, dili gid siya. Ay, okay ba? Okay na niya akong dili gid gihapon ako siya nga first choice mo to nangutan ako sa inyo ganina og kanang first choice ba ninyo nga so actually gusto gyud ko sa meron pa lang pagpa-enroll na ako hindi ka natahan iko ko ni ato sa agriculture kay ganahan gyud ko inana unya kay naghutan man ko og slot ya na din sila gusto pa nga makapa-enroll na kami ko sa police kay kamay na kayo magpa-enroll mo to nga ba ato na ko dito kay kanang primero kay makuha daw ka kay naka-attend na pa mo ka nang sa NSTP na BABI, no? Ang College of Forestry, ang karon. Karon no? Kinsa may konsi. Hindi ko man siya nag-nebo. O, sa una ginabebe. So, kanang medyo makonsert ko kung kung kadugayon, bito ni mo nga nakakadira. Kaya kanang malove na siya ni mo. Main interview questions. What kind of construction projects like roads, dams, or buildings do you think cause the most damage to forests and animal homes? Ay, grabe gid no, most damage yun. So, dili gid ko kaingon no. Actually, diri sa DNR, natay mga kana kay government projects, man na, kana mga park road, kana mga water system, mga sa na siya. Mga schools na magyapon na sa Timberland. So, daghang bitaog kanang ang mga contractor ana or for example ang DPWH ko ngayon na sila og permit or mga tenurial instrument before sila musugod sa ilahang mga projects. So ang ato ang mga projects, ato ang mga ano sa kani mga ang DPWH for example kanang nakuha gid na silang mga permits which is ang purpose of permit is ma-mitigate ang mga impacts, possible impacts sa ato nga project. So, dili ko makaingon nga. Pero bigit siya og loss yun. Okay, kung naabot tayo projects dito sa kanang Butantag Protected Area, so magkano kung sila mga pumping clearance, then kung mga ECC, then dito sa ECC nakalata dito kung kasi mga mitigating measures nimo para malikayan na ma-impact. So, kanang kung si contractor or silang apply o permit, hindi na ko na sila basta-basta nga magkuan na yun damage kay violation mo po siya. So, hindi ko kaingon po nga ang ato ang tanang mga project is grabe yun ang damage. So, number 2 na. How does breaking natural areas into smaller parts affect animals, plants, and their survival? Siyempre, naamagit na yung mga epekto kung lagi ko kaingon kay tamo tay mga certain areas lang nga pwede sila dito mga ilala
So, inana lang. What problems do people are naturally faced when the environment is damaged by big construction projects? Masagara yun sa atong faces, kaniman yun. Kung tao ka ng deforestation, pwede na kainit, na dahil mga tinggutom na dayon, or kanang ato ang, for example, dira nga area, dira atong mga key species na putangin, ma-disturb siya. So, mga wala na din na sila dira. Pero, katulad siya, may mga effects, pero kasagaran yun lagi, diri sa amuan, naatay mga permits nga ginasunod o kani mga kuha nga permits sa itong mga contractor. So, thank you for sharing that. Now, let's move on to possible solutions. So, number one, how can we build new infrastructure without harming the environment too much? Ito na. So, Oo, kinahanglan yun naman sa kadaag mga permits para masigurado nimo nga makuha yun ang mga impacts. so second is, what community-based strategies can help protect local biodiversity during infrastructure development? Sa gara gyud sa local, labi na diri sa barangay nato. Kinahanglan gid na sila og constant nga monitoring kauban po sa DNR o sa LGU. Kaya para po nga masiguro po nga kato si contractor ni-abide siya sa iyang gihawiran nga permit. So, lastly is, how can local communities help protect nature while new projects are being built? Self-protect. So, sa ganako ta kabalo naman kita sa inyo sa barangay, sa mga ginagawa sa barangay. Right. Right. How can local communities help protect nature? But ang message ko pa mga warnings May nana mga self-protect or kanang simple ra kay nga kanang mga basura. Kanang mga disiplina nato sa atong kaugalingon sa inana ra may gyud na. Kay actually dagan kay yung taong balao diri sa Pilipinas para nga maprotektahan ato ang natural resources, pero ang isa gyud sa problema is ang attitude sa usa ka tao. So dapat ato din nang wala nga disiplina, ato din ang batasanon. Ato agin nang ipang intake. Kanang ang mga So next one. What steps can be followed to design a build infrastructure in an eco-friendly way? siguro, muro dito ako permit ibalik-balik na mag-abide ta sa atong permits na atong gihawiran. How can government, businesses, and communities work together step by step to balance progress and sustainability? So, kato, pinaagi sa ato ang mga permits, na ato ang wow, so masiguro digid nato mabalanse nato ang sustainability o ang development. So lastly, what process can local people follow to actively take part in protecting nature while new projects are ongoing? What process can local people follow to actively take part in protecting nature while new projects are ongoing? What process can local people follow to actively take part in protecting nature when new projects are ongoing? Take part in protecting nature. So katulad yun, kanang constant nga monitoring nga kanang mo ingon bitaw ka nga kanang naging may pagpakabana. So for example lang yun na ay ongoing nga project dayon ma-observe ninyo nga uy grabe na gid ilang nahimo dali na disturbance, grabe na gid ilang excavation. So kinahanglan gid ako ni i-report dito sa barangay or kuan. So dapat active ka, dili kay aharaman na dili ko mag-apil-apil ana. So inana lang dapat part ka sa pag-monitor ana nga project. And lastly, ma'am, let's talk about measuring effectiveness. So, number one is, how can we measure if eco-friendly infrastructure projects are actually reducing harm to the environment? So ma-measure nato siya kung kada wala gyud makita man gyud nato, di ba? Sa inyo nga unsa man ang mga project ang grabe gyud nga makatuan? Ay,
Di ba? Kay dili man pud ta mo butang, dili man pud ta mo subot nga pabutngan og project ng naanay example na dagko kayo nga mga kapoy, mga ina na mga indigenous na species. Musubot ba ta abotngan og project dira di ba dili man. So kasagara mabutngan din nato og project kung naman galing sa timberland is kana kung ang iyang area ko kay kamay lang ito, mga inana ang iyang status ba so dili gid siya nga makahatag yung og kanang loss yun sa ato ang buwan, environment. So, number 2 is what signs can show that community-based strategies are really helping protect local plants and animals? So kana mabalaan ako nga kana nga ato ang sana local is involved siya, marina na. Pero na naman. Involved siya kay kanang kung nagit kay mga kuan kay kanang mga kuan sa barangay nga gaway lang nga kasigas kay report na dayon kanang mga ina bitaw sumakon gid ko i-concern ka kaayo siya sa environment ko kay isa lang pati ka pa report na dayon siya. So ina na. Last ma'am is how can we track if local communities' efforts are making a difference in conserving endangered species? How can we track if local communities' efforts are making a difference in conserving the endangered species? Or dili naman kay siya ingon nga kuan gid kanang applicable kayo sa inyo kung kuan kay as I've said ang ato apong area nga kunan sa atong mga projects is dili pod nga galikayan nato ng mga area nga like mga kanang nakitawag mga critical habitat so dili gid po nato nasudlan ang mga projects pinapili ra gid nato ang area nga ato ang sudlan sa atong mga projects nga okay Wala din maka wala mga kahoy wala nila ang mga importante nga mga birds mga bugs wala di kayo siya kuan impact. That ends our set of questions. Thank you very much for sharing your insights and expertise. Your answer will really help us in our study, and we assure you that everything you've shared will remain confidential and will be used for academic purposes. Before we end, do you have any additional thoughts or suggestions you'd like to share? Okay lang. Kato raman yun. Kaya ang inyong focus karon is mga projects raman yun. So kato ra gyud ang ako ang ma-share nga dapat kung wala pa na start ang imong project, ani sa kadiri ni DNR, magtatak sa sa tanang mga permits or mga tenurial instrument nga imong kinahanglanon para nga masiguro nimo nga kanang wala kay violation, dili ka ma-filean og case o masiguro ko nimo nga walay maapektuhan nga habitat or mga plants sa imong project. Once again, ma'am, thank you for your valuable time and contribution. We Thank truly you. appreciate your help in our research. Have a wonderful day. Thank you, ma'am. Hindi din